maparehistro natin ang ating mga alagang ibon. So mga kahabi, yun po ang pag-uusapan natin sa video na ito. Kapagpalang araw mga kahabi, welcome to Olen Aviary at iba pa. Okay po mga kahabi, ang pag-uusapan natin ngayon kung paano natin mapaparehistro sa DNR ang ating mga alagang ibon if wala po tayong mga pinanghawakang papel. Or kunyari may existing na tayo na mga alagang ibon pero wala tayong idea na yung inaalagaan nating mga ibon ay kailangan pala nating iparehistro. Okay po, so yun po ang pag-uusapan natin sa video ito. Hope you like this video. At kung bagong viewers ka mga kahabi sa channel ito, ay humingi ako ng favor na paki-like naman po at paki-subscribe po ang ating munting channel Olen Aviary at iba pa. At kung gusto niyo sa mga ganitong klase ng mga pag-uusap regarding po sa buhay mag-ibon, ay humingi ako ng pakipindot lang yung maliit na button dyan o yung bell para ma-notify po kayo sa mga bagong video na ating i-upload patungkol po sa buhay mag-ibon. Okay po, so ang topic natin, paano natin mapaparehistro ang ating mga alagang ibon na wala tayong pinanghahawakang papel at dahil wala po tayong idea, so hindi rin natin kasalanan na mag-alaga ng ibon na hindi po na-rehistro. Ngunit, ito ang paraan para maparehistro po natin ang ating mga alagang ibon. Okay po mga kahabi, let's go, let's go! Yun, mga kahabi. So, ang kailangan talaga natin gawin para maparehistro natin yung ating mga ibon na existing na inaalagaan natin ay makakuha tayo or maka-avail tayo ng ibon doon sa merong CWR holder or W-Farm permit holder. Dahil kailangan po ng requirements ni DNR na merong deed of sale or deed of donation. Katulad nito kahabi, nag-avail tayo ng mayroong nag-aalaga na mayroong CWR holder. So nakapag-avail tayo sa kanya ng 4 na piraso na kakatail para maparehistro natin yung existing natin na mga kakatail. Yun po ang paraan natin mga kahabi para maging legal ang ating pag-aalaga ng mga ibon. Kailangan po natin makahanap ng CWR holder or W-Farm permit at doon po tayo makakakuha ng requirements na hinahanap na ni DNR upang maparehistro natin ito ating mga inaalagang ibon. Okay po? So, wag na nating magiging reason na hindi natin alam yung mga ganitong pangyayari. So bagaman ngayon nalalaman na natin ay kailangan gumawa tayo ng paraan upang maging legal po yung ating pag-aalaga. Yun po ang aking gustong i-share sa inyo mga kahabi. Kung meron tayong mga existing na mga alaga ay hindi naman yan ang dahilan dahil para hindi natin maparehistro ito. Mayroon po tayong mga paraan or mga gagawin or mga hakbang upang maparehistro po natin ang ating mga inaalagaang mga ibon. Unang-una po mga kahabi ay kailangan meron tayong makilala na CWR holder or W-Farm permit at doon po tayo lumapit, doon tayo makipag-ugnayan, doon tayo humingi ng tulong. Okay po, katulad po nung na-avail ko. Ito po, sa totoo lang, nakapag-avail ako ng kakatail na walang papel. Dahil sa mura, dahil sa package deal, ay na-avail ko ito. Ngunit ayoko sanang bilhin ito dahil wala nga pong papel. Ngunit dahil sa mura na ino-offer niya, ay na-avail ko ito. Ito po, ito yung na-avail ko dahil sa mura. Ngunit wala silang papel. So anong dapat kong gawin para ito po ay aking maparehistro din na walang papel? So salamat sa mga kahabi natin na nag-repair sa kanya. Ay nakilala ko si Joseph Kid Di Puente doon po sa malapit sa lugar namin. Marami pa ako nakapag-inquire na mayroong mga papel ngunit malalayo ang lugar.
Ngunit dito po kay Kahabi Joseph Kid Di Puente ay nakapag-avail ako sa kanya na legit breeder, legit na nag-aalaga ng kakatel na merong kasamang deed of sale o sa madaling salita meron siyang papel. So nakapag-avail ako sa kanya. So sa madaling salita ay meron na pong akong na-avail sa kanya na 4 na pirasong kakatel with papers. Okay po. So yun po ang maganda at yun po ang pamamaraan natin upang yung mga existing natin mga papers ay existing natin na mga ibon ay ating maparehistro for the future. Not that time mga kahabi. Kasi kailangan merong proseso po iyon. Ang mapaparehistro lang natin mga kahabi ay yung nasa deed of sale or deed of donation ayon sa napag-usapan ninyo ng seller. Okay po mga kahabi. So yun po ang paraan upang makakuha tayo ng legal na pamaraan. Hindi po ito illegal. Ginagawa na po natin na maging legal po ang ating pag-aalaga. Dahil nagsimula po tayo sa illegal, ngunit hindi natin alam na illegal pala yung pag-aalaga ng mga ibon, ng mga endangered species, na mga hindi natin nalalaman na ito po ay kailangan natin iparehistro. So ngayon, meron na tayong idea kung ano po yung ating mga pamaraanan upang maparehistro natin ang ating mga inaalagaang ibon. Okay po, so makipag-ugnayan tayo sa merong CWR holder or W Farm Permit upang makakuha po tayo ng DOD, resibo or DOS or Deed of Donation upang ito po ay mga requirements na mapaparehistro natin sa DENR. Okay po mga kahabi, meron tayong mga natutunan patungkol po sa ating mga topic regarding sa kung paano natin maparehistro ang ating mga alagang ibon. Okay po, maraming salamat at kung ito po mga kahabi, gusto kong i-share sa inyo ang ating mga alagang Indian ringneck ay umulan po sa lugar namin. Ayan po, naliligo na sila sa ulan. Yan po ang kagandahan sa mga aviary or sa mga cages natin or yung mga flight cage na mayroong open space or open area upang makaligo yung ating mga Indian ringneck. Okay po, so yan, tuwan-tuwa sila. Yung iba, ayaw naman maligo dahil siguro, yan ang maganda pag hindi natin pinipersa maligo ang mga ibon. Dahil nagkakaroon sila ng choices kung gusto nilang maligo or hindi. Okay po mga kahabi, maraming pong salamat. Po mga kahabi, hope meron tayong mga natutunan regarding po kung paano natin mapaparehistro yung ating mga existing na mga alagang ibon na nung mga ilang taon na ay nag-aalaga tayo, ngunit ito pala ay kailangan nating iparehistro sa DNR. So ito po yung ating mga paraan. Okay po mga kahabi, hope meron tayong natutunan at hopefully ay makatulong ito kahit sa mga munting maliliit na bagay lang ay makapag-share ako patungkol po para sa legal nating mag-aalaga ng ibon. Okay po, maraming po salamat at kung nagustuhan itong video na to ay humingi ako ng maliit na pabor man lang mga kahabi na paki-like at subscribe po ang ating munting channel Olen Aviary at iba pa. Maganda ang buhay pag may alagang ibon sa ating bahay. Lalong-lalo na po mga kahabi kung ito ay legal at naparehistro natin sa DNR para sa ating pag-aalaga ay wala po tayong pangamba. Okay po mga kahabi, maraming salamat, mabuhay, and God bless. Thank you for watching. Okay po mga kahabi, at shoutout, gusto ko rin pong i-shoutout yung mga ating mga regular na tumatangkilik sa ating channel. Hindi ko na po kayo iisa-isahin. Maraming salamat po sa inyong lahat mga kahabi. Mabuhay!